Ang laban sa loob ng imburnal na dungeon ay tapos na at sila ay nakatayo sa labas, sa base kung saan binabantayan ng hukbo ang pasukan. Pagod na ang mga kalalakihan mula sa ikalawang playpen at humihinga ng malalim sa kalsada habang hinihintay ang oras na sila'y makakauwi. Mukhang naungusan na ni Purple Hair si Ponytail sa kanilang pastahan, kaya patuloy niya itong tinutokso na aminin ang pagkatalo. Wala namang dahilan para magtanggol si Ponytail, kaya tinanggap na lang niya ang pagkatalo, pero alam namin na magpapustahan na naman ang dalawang ito sa susunod. Ngayon, tumingin kami sa commander ng Playpen na kasalukuyang nakikipag-usap sa HQ, nagbibigay ng ulat tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag niya kung paano sila inatake ng isang hindi karaniwang halimaw at kung paano nakatakas ng ligtas ang lahat ng squad. Kinumpirma rin niya na isa lang ang naturang halimaw sa dungeon, at tumingin kay Minjon habang sinasabi niya sa HQ na ang halimaw ay napatay ng isang miyembro ng kanyang Playpen. Samantala, abala ang ating bida sa pangamoy ng baho ng kanyang damit, parang yung hindi mo mapigilan ang amoy ng kamay mo matapos mong kamutin ang iyong balls, pero alam mong pagsisisihan mo ito agad. Walang pinagkaiba ang reaksyon ni Minjon. Samantala, ang commander ay mas kapaki-pakinabang at humihiling ng reinforcement na task force. Habang si Minjon ay sinusubukang alisin ang baho sa kanyang uniforme, may lumapit sa kanya at nagreklamo na wala silang natatagpo ang normal sa front lines. Si Ponytail pala ito, at nang umupo siya sa lupa, gusto lang niyang pasalamatan ang ating bida sa pagsalba sa lahat sa loob ng dungeon. Binanggit pa niya na nanigas siya sa takot nang makita ang hindi karaniwang halimaw. Naging magalang si Minjon sa unang pagkakataon at sinabing ginawa lang niya ang kanyang tungkulin. Humingi pa siya ng paumanhin dahil nagpadalos-dalos siya ng walang utos mula sa mga nakatataas, pero dahil naaalala ni Ponytail ang nakakatakot na halimaw na lumitaw sa harapan nila, alam niyang hindi na mahalaga ang mga utos sa ganitong malinaw na emergency. Muling pinasalamatan ni Ponytail si Minjon dahil kung hindi siya kumilos, malamang namatay na sina Corporal at Dongjin sa kamay ng halimaw na iyon. Ngayon, si Corporal Ponytail naman ang nag-aalala sa ating bida. Tinanong niya kung maayos lang ba siya at kung nasaktan siya sa laban. Hindi sumagot si Minjon, ngunit tumango lang siya upang kumpirmahing maayos siya. Ang ekspresyon niya ay nagpapakita ng kasiyahan na may nagmamalasakit sa kanyang kaligtasan. Pero may isa pang nagtanong sa kanya ng parehong tanong, nagtataka kung talagang wala siyang anumang sugat. Ang Platoon Commander mismo ang nagtanong, at ang seryosong ekspresyon nito ay malinaw na senyales na nagsisimula na siyang maging kaina-hinala kay Minjon. Ngunit hindi nagpakita ng anumang kaba si Minjon at sinabing wala siyang kahit isang galo sa katawan, kaya't pati si Ponytail ay nagtaka kung tao pa ba si Minjon. Huminga ng malalim ang commander habang hawak ang kanyang ulo at inutusan si Minjon na makipagkita sa kanyang opisina pagbalik nila sa base. Mukhang marami siyang tanong ngunit kaunti lang ang sagot. Nakakapagtaka para kay Minjon na kailangan pa siyang kausapin ng commander, ngunit sumunod pa rin siya sa utos. Habang naglalakad pabalik sa kanyang truck, napansin ni Ponytail na hindi masaya ang commander, lalo na nang makita namin siyang hawak ang kanyang ulo sa pagkalito. Si Kim Minji naman ay nasa telepono sa likuran nila, at pagkatapos nitong ibaba ang tawag, iniulat niya sa commander na lahat ng miyembro ng Playpen ay nagtamo lamang ng minor injuries. Nagtapos na rin ang pagsusuri ni Dongjin at pabalik na ito sa kampo. Sa wakas, gamaan ang mukha ng commander nang marinig na kahit si Corporal ay nagkaroon lang ng minor bruises sa ulo at makakasama na ulit sa kampo bukas. Huminga ng maluwag ang commander at pinalo siya ng Sergeant First Class sa balikat bilang pagsiguro na maayos ang lahat. Tumalikod ang commander at nagbigay ng huling utos sa lahat ng squad. Ipinahayag niya na dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ititigil na nila ang kanilang pagsisikap na linisin ang dungeon para sa araw na iyon. Iniutos niyang suriin ang kanilang kagamitan at maghanda sa pag-uwi, at lahat ng unit ay sumigaw ng oo bilang tugon sa utos. Ngayon, nandito na tayo sa administratibong opisina sa pangunahing gusali ng kampo kung saan nakaupo si Minjon sa tabi ng commander. Sinabi ng commander na tinawag niya si Minjon dahil sa kanyang ulat. Gusto niyang isulat ni Minjon ng detalyado kung paano niya napabagsak ang halimaw, at isusumit ng commander ang ulat sa kanyang mga nakatataas. Kinuha ni Minjon ang papel at ballpen, ngunit hindi niya alam kung ano ang isusulat. Sinubukan niyang talunin ang halimaw gamit ang kanyang kalasag, pero dahil hindi ito namatay, tinapos na lang niya ito gamit ang kanyang kamao. Pero kung isusulat niya iyon, hindi niya maisip kung paniniwalaan ba siya ng mga tao sa HQ. Napansin ng commander ang kanyang pag-aalinlangan at inilapag ang bote ng 5-hour energy sa mesa. Hindi niya nakita ng maayos dahil natatakpan ang kanyang paningin, pero may isang bagay siyang gustong malaman tungkol sa laban, kaya direkta niyang tinanong si Minjon.
Nanginginig pa ang kanyang boses habang tumutulo ang pawis, tinanong niya ang ating bida kung natalo ba niya ang halimaw gamit lang ang kanyang mga kamao. Ang mga braso ni Menjon ay may mga pasa na mula sa huling laban at bahagyang nanginginig ang kanyang kamay nang tinawag siya ng commander. Nahuli siya sa aksyon at hindi eksaktong mahusay na sinungaling si Menjon, kaya sa halip na mag-imbento ng isang kwento, inamin niya na kinailangan niyang gamitin ang kanyang kamao dahil wala siyang maisip na iba sa mga sandali na iyon. Ang kanyang mga salita ay nagpawala ng liwanag sa mga mata ng commander, at walang imek na tinanong si Menjon na ipakita ang kanyang stats. Walang pag-aalinlangan, isiniwalat ng ating bayani na ang kanyang strength stat ay 65, samantalang ang agility stat niya ay solidong 60. Halatang ikinagulat ito ng commander ng pluton dahil bilang isang first lieutenant, ang stats niya ay 40 lamang, na higit na sa karaniwan, ngunit tila isang hindi pangkaraniwang sundalo ang nasa harap niya na nagsasabing parehong higit sa 60 ang strength at agility stats niya. Bumagsak ang commander sa kanyang upuan habang nakatingin sa kisame nang mapagtanto niya na higit pa sa doble ang stats ni Menjon kumpara sa isang karaniwang sergeant. Bumantong hininga siya, iniisip na si Menjon ay maaaring naging bahagi ng Hunter Military Academy, lalo na dahil sa kanyang pambihirang stats. Ngunit nang muling tingnan ang inosenteng mukha ng ating bayani, naalala niyang si Menjon ay isa umanong high school dropout, na magpapakomplikado sa kanyang pag-enroll sa isang prestihiyosong akademya kahit nakahanga-hanga ang kanyang mga kakayahan. Kahit na ganoon, ginampanan ng commander ang kanyang tungkulin bilang responsableng nakatataas at ipinaalam sa ating bayani na kung sakaling balaki niyang maging isang executive, dapat siyang kumuha ng GED tests upang makapasok sa universidad. Dagdag pa niya, kapag naging sergeant si Menjon, maaari siyang kumuha ng mga online na programa na makatutulong upang maghanda para sa mga pagsusulit. Ngunit kitang-kita na sa mukha ni Menjon na hindi siya ganoon kasigasig sa ideyang iyon. Kinikiskis niya ang kanyang pisngi sa kahihiyan at inamin sa commander na hindi niya kailanman nagustuhan ang pag-aaral. Kung makakangat siya sa ranggo dahil sa kanyang mga nagawa, sapat na iyon para sa kanya. Narinig iyon ng commander at naglabas ng mahinahong hininga. Comfortable siyang umupo sa kanyang upuan at sinabi kay Menjon na hindi niya siya pipilitin kung hindi siya komportable. Pero kung sakaling magbago ang isip ni Menjon, lagi siyang malugod na tatanggapin. Sa huli, masaya rin ang commander na mananatili si Menjon sa kanyang pluton. Gabi na sa base at sinabi ng commander sa ating bayani na siya na mismo ang magsusulat ng ulat at inutusan si Menjon na magpahinga na. Nagpasalamat si Menjon sa commander at binuksan ang pinto upang umalis, ngunit bago iyon, may huling bagay pa sa isipan ng commander. Tinitigan niya ang kanyang sombrero na may insignia ng isang first lieutenant at napagtanto ang agwat ng rango sa pagitan niya at ng isang corporal. Pinatigil niya si Menjon bago makalabas ng silid at sinabi sa kanya na kung hindi dahil sa kanya, malamang ay nalipol na ang buong pluton ng halimaw na iyon. Naalala niya ang takot ng pagharap sa nilalang at nabanggit kung paano siya natulala, hindi nakagalaw. Sa huli, taos-pusong pinasalamatan niya si Menjon bilang kanyang direktang nakatataas, naramdaman niyang siya ang dapat unang umamin sa tagumpay nito. Muling ngumiti si Kim Menjon sa commander at mapagpakumbabang sumagot na ginawa lang niya ang nararapat. Iyon ang naglagay ng malaking ngiti sa mukha ng commander, masaya siya na may ganoon siya kakasandal na tao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit syempre, habang naglalakad palabas ng opisina ang ating bayani, alam natin na hindi siya isang simpleng tao. Totoo na ginawa niya lang ang sa tingin niya ay tama, ngunit ang dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon ay hindi para sa kaligtasan ng kanyang mga kasamahan. Sa katunayan, ang tanging tunay niyang layunin ay makuha ang demonic energy at magtamo ng mga tagumpay upang patuloy na umangat sa ranggo. Habang iniisip ang kanyang mga kasama, nakatagpo siya ng isang hindi inaasahang mukha na nagpawala ng kanyang sigla. Si Kim Menjon, si Lee Dongjin, at ang corporal ay magkaharap sa pasilyo, at nakikita natin na ang dating bully ay may benda pa mula sa kanilang encuentro sa dungeon. Mukhang gusto ng corporal na sumali sa espesyal na programa ng pagsasanay ni Lee Dongjin sa ilalim ng gabay ng ating bayani, ngunit si Menjon ay hindi masaya tungkol dito. Samantala, ang corporal ay pinapawisan ng todo, hindi maitago ang kanyang kahihiyan, ngunit handa pa rin siyang maging estudyante ng ating bayani. Habang nakatayo si Dongjin nakabado sa tabi ng dalawa, nagsimula si Menjon na magtanong ng maraming bagay. Una, nalilito siya kung paano nalaman ng corporal ang tungkol sa espesyal na pagsasanay. Pangalawa, itinuro niya ang kanyang daliri sa dating bully at gusto niyang malaman kung bakit gusto nitong magsanay kasama nila gayong hindi pa ito gumagaling mula sa kanyang mga sugat. Naalala ng bully ang mga nangyari sa sewer dungeon kung saan lumaban si Dongjin na tila wala ng bukas.
May matatag na determinasyon sa kanyang mga mata at hindi siya nag-alinlangan sa harap ng panganib. Siya lamang ang naglakas loob na iligtas siya mula sa halimaw habang ang iba ay natakot. Dahil dito, kabadong sinagot ng bully na malaki ang ipinagbago ni Lee Dongjin sa maikling panahon, at tiyak na ito'y dahil sa espesyal na pagsasanay ni Menjon. Sinubukan niyang maging mas tapat, ngunit ang kanyang pride bilang dating bully ay hindi niya maiwasang itago. Hindi niya magawang tingnan ng diretso ang ating bayani sa mga mata nang sabihin niyang gusto niyang sumali sa kanilang pagsasanay para maging mas malakas. Malaki ang tapang na kinailangan para sabihin ang mga salitang ito, ngunit ang puso niya ay nasa tamang lugar na ngayon. Madalas nating nakakalimutan dahil kadalasan ay mabait si Menjon, ngunit likas siyang bully. Kahit ngayon, hirap siyang pigilan ang kanyang tuwa. Sa huli, nakita natin ang kanyang masamang likas na katangian habang sinasabi niya sa corporal na hindi niya ito tatanggapin ng basta-basta. Sa isang nakakalokong ngiti, tinawag niya ang corporal sa buong pangalan nitong Kim Guangzik at sinabi na may tamang proseso sa paggawa ng mga bagay na ito. Alam ni Guangzik kung ano ang gusto ni Menjon, ngunit masyado siyang nahihiya para sabihin ito. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, napilitang lunukin ng corporal ang kanyang pride para sa kanyang pagnanais na lumakas. Yumuko siya ng mariin sa harap ni Dongjin, nagpapasalamat sa pagligtas nito sa kanya sa dungeon, at humihingi ng tawad sa pambubuli niya dati. Siyempre, tuwang-tuwa ang ating bayani sa nakita, ngunit si Dongjin ay nagsimulang kabahan dahil siya ang junior. Sa wakas, naging lubos na tapat ang corporal at muling humingi ng tawad para sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Sinabi niyang seryoso siya sa pagsasanay kasama si Dongjin at inamin na nais niyang maging isang non-commissioned officer dahil sa ilang personal na dahilan. Dahil mabait si Dongjin, sinabi niya kay Menjon na wala siyang problema kung sasama ang corporal sa kanilang pagsasanay. Ngunit hindi ganoon ang pakiramdam ni Menjon. Nanatili siyang tahimik ng ilang sandali na nagpalito kay Dongjin, at sa wakas, sa isang malabong paraan, sinabi niya na hindi siya sang-ayon sa pagkuha ng corporal. Nagulat ang dalawang lalaki sa sinabi ni Menjon, ngunit naintindihan ni Guangzik na hindi magiging komportable si Menjon sa kanya dahil sa kanyang nakaraan. Kaya't nagpasalamat siya sa dalawa sa pagligtas sa kanya sa dungeon at nangakong hindi na sila guguluhin muli. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang umalis na tila hindi na makakabawi mula sa emosyonal na pinsala. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, sinabi ng ating bayani na, sabi ng ating bayani na tatanggapin niya ang corporal, pero may isang kondisyon lamang na agad nagpataas ng interes ng corporal, kaya mabilis siyang tumingin para marinig ang sasabihin ni Minjun. Ngunit sa totoo lang, walang inaasahang maririnig ang salitang, kalapati. Siyempre, may malaking tanda ng tanong sa mukha ng corporal dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Minjun sa, kalapati. Ngunit agad namang nalinaw ang maling pagkaintindi ng gumawa ng mukha si Minjun na parang isang tiyahing diborsyada na ang libangan ay guluhin ang mga kasal ng iba, at sinabi niya sa corporal na tatanggapin niya ito kung gagayahin nito ang isang kalapati sa loob ng isang buong araw. Nagsimulang kumulo ang ulo ni Guangzik nang marinig iyon, ngunit sinabi ni Minjun na hinding-hindi niya ito tatanggapin kung hindi ito susunod. Sa sobrang galit at inis, sinimulan ng corporal na eye-poker ang kanyang mga labi, habang lahat ng ugat sa kanyang ulo ay nagsimula ng bumakat. Nagsimulang kumurap ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga ngipin ay nag-uumpugang magkasama habang dahan-dahan siyang umungol tulad ng isang kalapati. Hindi makapaniwala si Dongjin kung gaano kalayo ang isinasakripisyo ng corporal para lang makatanggap ng pagsasanay, at sa likod niya, nagsisimula ng magmukhang isa sa mga ngumingiting Titan si Minjun mula sa Attack on Titan. Tignan lang ang mukha ng lalaking ito sa close-up, hindi na niya itinatago ang kanyang katuwaan. Hindi ko nga alam kung siya ba ang bayani o ang kontrabida. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang maganda at gabing mala-fantasy, may isang katedral, at dalawang buwang puno ng mga bituin sa kalangitan. Malinaw na nasa mundo tayo ng Viscard. Isang tumutunog na trolley ang itinutulak ng isang maskuladong lalaki na may suot na Spartan na helmet. Makikita rin natin na ang bagay sa trolley ay natatakpan ng tela. Huminto siya bago makarating sa isang babaeng nakaputi, at nang pasalamatan siya ng babae para sa kanyang mabuting gawain, nakita natin ng malinaw ang likod ng babae. Ang babaeng ito ay ang parehong santa na hindi pa natin nakita mula pa noong episode 1. Tahimik lang na tinitigan ng Spartan na lalaki ang santa, nakitang-kita ang mga battle-hardened na peklat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Humarap ang santa, umaasa na makaririnig ng sagot mula sa mandirigma, ngunit nang wala siyang marinig, direkta siyang nagtanong kung may nais ba itong sabihin sa kanya. Sa wakas, nagsalita ang mandirigma. Tinanong niya ang santa kung gaano katagal pa nitong balak gawin ang mga ginagawa nito.
Narinig iyon ng santa, humakbang siya palapit ngunit sa halip na tumigil sa harap ng mandirigma, dumaan siya patungo sa trolley. Ang kanyang mukha ay lumitaw ng buo sa ilalim ng liwanag ng buwan, banal at maganda gaya ng inaasahan sa isang taong may ganoong karisma. Hinailan niya ang kurtina ng pakete upang sumilip sa loob. Sigurado ako na lahat ay maaaring magpahalaga sa eleganteng tanawing ito. Mula sa likod ng kurtina, lumitaw ang mga nagliliwanag na lilang mata ng isang halimaw na naririnig ang galit na pag-ungol nito. Binitawan ng santa ang kurtina upang muling itago ang halimaw at huminga ng malalim na tila kontento. Muling sinubukan ng nag-aalalang mandirigma na kausapin ang santa upang kumbansihin itong pag-isipang muli ang kanyang mga aksyon. Ngunit itinaas ng banal na dalaga ang kanyang kaliwang kamay at sa isang utos, isang malaking lila na bilog ng mahika ang bumuka sa gitna ng silid. Ang parehong bilog ng mahika na minsan nang ginamit upang dalhin pabalik si Kim Min-jun sa Earth. Kinukuha ng bilog ang saganang enerhiya ng mahika mula sa paligid ng hangin. At muling nagsalita ang santa sa mandirigmang Spartan. Sinabi niya na nagpapadala siya ng isa pang regalo sa lalaking nagpasya na iwan sila. Ngunit ang susunod niyang pangungusap ay nagpagulat sa mandirigma. Katulad ni Min-jun, alam din ng babaeng ito kung paano mabilis magpalit ng ekspresyon. Malaki ang kanyang kumpiyansa sa pagsasabing walang sobra sa galit pagdating sa paghihiganti. Kaya ngayon alam na natin kung bakit patuloy na nakakatagpo ang ating bida ng mga diregular na halimaw sa bawat dungeon. Sabi ko nga, hinding-hindi ako magpapahintulot na maging kaaway ko ang isang babae. Ngayon, bumalik tayo sa Earth, kung saan abala ang isang sundalo sa paghuhukay gamit ang pala. Isa pala itong sarhento mula sa ikalawang Platen, at si Purple Hair ay nasa tabi niya. Kahit nakagagaling lang nila mula sa isang mapanganib na dungeon. Tila ginagamit na sila ng hukbo para sa manual labor sa pagtayo ng bagong kampo. Nang sa wakas mawala ng lakas ang sarhento at mapahandusay na parang isang damiseles na nasa kagipitan. Nagsalita si Purple Hair ng isang matalinong obserbasyon. Tinanong niya ang kanyang nakatataas kung may naitutulong ba talaga ang mga bagong kampo sa paglaban sa mga halimaw. At nang tiningnan nila ang ibang mga sundalong naghuhukay, pati ang sarhento na may orange na buhok ay napaisip sa kahalagahan ng kampo. Pero sa huli, sila'y mga sundalo na hindi maaaring sumuway sa mga utos, kaya hindi naman talaga sa kanila ang desisyon sa mga bagay na ito. Habang nag-uusap sila, isang sasakyang militar ang huminto sa harapan ng kanilang pangkat. Si Sargento at ang corporal na si Purple Hair ay napangangan nang makita ang sasakyan. Makikita sa kanilang mga mukha na madidagdagan na naman ang kanilang trabaho. At iyon nga ang nangyari dahil nasa kalagitnaan na ng laban ang hukbo. At totoo nga, dahil nagdala ang truck ng isang material na tinatawag na stetl na siyang nagpatigil sa lahat ng sundalo. Ang stetl na ito ay dumating sa anyo ng mga kubo, at agad na nagtrabaho ang mga miyembro ng pangkat sa pagdadala ng mga ito, kasama si Sargento unang klase Kim Min-ji na nagbababa ng mga ito mula sa truck. Makikita natin na si Kim Min-jun at ang kanyang estudyante ay abala rin sa pagdadala ng mga kubo ng stetl sa kanilang mga nakatalagang lugar. Ngayon, panahon na para sa pinakabagong miyembro ng pangunahing roster na magpakita. Si Corporal Guangsek ay naka-duty rin at tila may nais siyang sabihin. Sinimulan niyang ipaliwanag kung bakit tinawag na stetl ang material na ito. Ayon sa kanya, ang stetl ay isang palayaw na ibinigay ng mga sundalo dahil hindi sila sigurado kung ito ay gawa sa bato o metal. Ang mukhang simpleng kubo na ito ay sobrang tigas at mas mabigat kaysa sa hitsura nito. Dahil dito, ginagamit ng militar ang material na ito para itayo ang kanilang mga kampo sa iba't ibang lugar. Si Guangsek ay halos ipaliwanag na kung paano nakuha ang material na ito mula sa ilang mga dungeon, ngunit napansin niya si Min-jun na nasa tabi niya. Siyempre, lumapit ang gunggong na ito na parang walang kahirap-hirap. Buhat-buhat niya ang dalawang kubo ng stetl na para bang wala lang sa kanya. Isang kubo sa kanyang kanang balikat at isa pang nasa kaliwa. Naiwan si Corporal na nagulat, ngunit dapat niyang malaman na lahat ay posible pagdating kay Min-jun. Nang mapagtanto ito, sumuko na lang ang sarhento sa pag-unawa sa kanyang kakaibang kaibigan. At mamulong sa kanyang sarili na gusto lang naman niyang magpaliwanag ng ilang bagay kung may nagtatanong. Sa tingin ko, marami pa siyang ipapaliwanag sa hinaharap. Sa anumang kaso, ang mabigat na trabaho ng mga sundalo ay nagpatuloy, at bawat isa ay nagambag sa pagdadala ng espesyal na material papunta sa kampo. Minsan, nakita si Min-jun na nagdadala ng 4 na kubo ng sabay na siyang ikinagulat ng iba pero nalampasan na natin ang puntong iyon. Nang maubos ang laman ng truck, inutusan ni Kim Min-ji ang lahat na magpahinga ng 10 minuto bago magsimula ulit.
Habang nagpapahinga ang mga pagod na sundalo sa kalsada, lumapit si Sargento Unang Klase Kim Min-ji sa komandante ng Platen. Iniulat niya na may narinig siyang kakaiba nang kunin niya ang mga materyales sa punong himpilan ng dibisyon, na agad na nagpaagaw ng atensyon sa komandante. Ayon sa narinig ni Min-ji, tila may tinatawag na Tin Ken Donjon na lumitaw sa kanilang lugar. Pagkarinig nito ng mga sundalo, nagsimula silang magwala. Parang narinig nila ang tungkol sa isang bawal na bagay. Nais nilang makumpirma na tama ang kanilang narinig, at nagsimulang sumigaw kay Kim Min-ji. Lahat ng mga corporal at mga sarhento ay mukhang takot at halos umiyak sa sobrang pagkadesperado. Nagmamakaawa pa sila kay Kim Min-ji na huwag silang isama sa susunod na pagsalakay. Mukhang pagod na ang mga ito at ayaw nang harapin ang anumang mas magulo pa. Ngunit sinabi ni Min-ji na iniimbestigahan pa nila ang bagay na ito. Nang makita ang buong kaguluhan, naguluhan ang ating bida kung ano ang nangyayari. Napansin ni Corporal Guangshek ang kanyang kalituhan mula sa kabilang kalsada, at ang mapang-asar na tingin sa kanyang mukha ay nagsabi na magpapaliwanag na naman ito ng kung ano-ano. At nang makita natin ang kanyang mukha ng malapitan, ang nakakainis niyang tawa ay nagkumpirma ng lahat ng aking hinala. Ayon sa monologo ni Guangshek, ang Tin Ken Donjons ay espesyal. Tinatawag ito ng mga hunters kapag natutugunan ng ilang pamantayan. Una, mas malaki ang mga ito kaysa sa karaniwang dungeon. Pangalawa, mas marami at mas sari-sari ang mga halimaw sa loob nito. Pangatlo, wala silang mga boss o anumang mga high-risk na halimaw sa loob. Kapag natugunan ang mga kondisyong ito, tinatawag na Tin Ken Donjon ang resulta. Perpektong lugar ito para sa mga hunters na makapag-ipon ng karanasan sa tunay na labanan, kaya't madalas itong ginagamit bilang lokasyon para sa divisional training ng militar. Sa katunayan, ang prosesong ito ay may sariling pangalan, at ayon kay Guangshek, tinatawag itong Hunter Field Maneuvers. Ngayon, alam na natin ang kahalagahan ng kanyang paliwanag, ngunit si Menjon ay litong-lito lang. Kung sino ang kausap ng corporal. Isang tingin pa sa walang emosyong mukha ni Guangshek, at sinasabi ko ngayon na opisyal na siyang naging isa sa mga karakter na puro paliwanag sa manwas. At mukhang napagtanto niya na rin ito, dahil tumingin siya sa gilid at bumulong na. Nararamdaman lang niyang magsalita ng kung ano-ano dahil baka may curious. Sa tingin ko tinanggap na niya ang bago niyang buhay. Sa kahit anong kaso, medyo curious si Menjon na malaman ang tungkol sa Hunter Field Maneuvers, pero nung tumagilid siya, naramdaman niya ang desperasyon ng iba pang mga sergeant sa harap ni Kim Min-ji na parang hindi niya na kailangan ng training na iyon. Habang nawawalan na ng pasensya si Min-ji sa mga tanggang ito, sinabi ng platoon commander na wala silang opsyon para laktawan ang training na ito. Bukod pa rito, ito ang perpektong pagkakataon para makabuo ng mga accomplishment ang mga sundalo. At syempre, agad na nakuha ng salitang accomplishment ang atensyon ng ating bida. Iniisip niya ang lahat ng awards of excellence na maaaring makuha sa pamamagitan ng pakikilahok. At bigla na lang, siya ang pinakamasayang tao sa planeta. Masaya siyang sumali sa frontlines dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng pinakamagandang pagkakataon para tipunin ang lahat ng kanyang mga achievements. Pero habang siya ay nasa sabik, napansin niya ang isang nakakatakot na mukha na nakatitig sa kanya mula sa loob ng kanyang anino. Agad nawala ang kasiyahan ni Menjon, at tinanong niya ang kanyang maliit na summon kung anong ginagawa nito doon. Ngumiti lang ng cute si Tiny, at tinapakan ng ating bida ang mukha nito para mawala ang pagka-cute. Umupo siya sa ibabaw ng maliit na bogger para itago ang presensya nito, at sinilip ang iba kung may nakapansin. Sa kabutihang palad, abala pa rin sila sa pagrereklamo tungkol sa training. Huminga ng maluwag si Menjon na walang nakapansin kay Tiny, at saka ipinatong ang kanyang kamay sa anino para tanungin kung bakit ito nagpakita. Salamat sa kapangyarihan ng kanyang shadow summon, nagsimulang dumaloy ang lahat ng impormasyon sa kanya. Nakita niya ang imahe ng dalawang executive ng Hunter Corps na naglalakad sa isang pasilyo, nag-uusap tungkol sa paghingi ng karagdagang puwersa dahil may namataang hindi regular na halimaw. Ipinabatid ng babae sa lalaki na ang kahilingan ay ipinadala ng investigative team, at ito ay tungkol sa bagong dungeon. Tinanong ng lalaki kung ang dungeon ay lumitaw sa isa sa mga lugar na pinapatakbo ng militar, at sumagot ang babae ng oo. Makikita sa sombrero sa kanyang kamay na siya ay may ranggo na major. Ipinahayag niya na 2 miyembro ng investigative team ang nawala ng malay sa loob ng dungeon. Isang pangyayaring ngayon lang lumitaw kamakailan. Sa kanyang opinyon, maaaring kailangan nilang linisin agad ang dungeon na ito. Ang lalaki, na ang mukha at ranggo ay hindi pa kilala, ay hindi pinansin ang babala ng major.
Iniutos niya sa babae na hayaang ang mga regular na sundalo ang humawak sa bagong dungeon. At ilaan ang lahat ng kanilang puwersa sa mga dungeon na matatagpuan sa kanilang sariling lugar. At syempre, tinanggap ng Major ang mga utos tulad ng inaasahan. Natapos na ang agos ng impormasyon mula kay Tiny, at bumalik na sa realidad si Menjon. Tumingin siya sa kanyang maliit na kaibigan na may ngiti sa kanyang mukha, at si Tiny ay sobrang cute pa rin. Ngunit syempre, tinapakan pa rin siya ni Menjon. Tumayo siya ng matuwid sa ibabaw ng nagpupumilit na minya na may masamang ngiti, at sinabi sa sarili na magpapahinga siya ng isang araw. Mukhang nagpaplano siyang pasukin ang dungeon mag-isa, pero alam na natin na naghanda na para sa kanya ang Saintess. Magiging banta na kaya ang bagong kalabang ito? O gagamitin lang ito ni Menjon para lalo pang palakasin ang kanyang kapangyarihan? Abangan sa susunod na episode.